Ang resilience o katatagan ng loob ay ang kakayahang manatiling matatag at patuloy na lumago sa gitna ng matitinding pagsubok sa buhay. Sa Jeremiah 17:8, binigyan tayo ng isang napakagandang larawan kung paano magkaroon ng ganitong uri ng katatagan. Ang sabi po, sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nagbabaon ng kanyang mga ugat sa tabi ng ilog. At hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging berde at hindi mababalisa sa taon ng tuyot ni hihintuman ng pagbubunga. Bago po muna tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa araw pong ito na kami po ay binigyan niyo ulit ng pagkakataon upang makapakinig ng iyong salita. Patuloy, Panginoon, na pangunahan mo po kami sa anumang mensahe ang nais mong iparating ngayon pong araw na ito. Gamitin mo lamang po ako upang maipahatid ang inyong pong magandang mensahe ngayon pong araw na ito. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Banal na Espiritu, ikaw po ang manguna, magbigay ng karunungan upang mas mapalawig po namin, Panginoon, yung nais mong iparating sa amin ngayon pong umagang ito. Maraming salamat, Lord, sa pagbibigay po sa amin ng katatagan na magpatuloy sa buhay at patuloy po namin itong matutunan ngayon pong araw na ito. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayon ay ang susi sa katatagan sa gitna ng pagsubok. Ano nga ba ang resilience? Sa madaling salita, ito yung kakayahan nating bumangon muli pagkatapos nating mabuwal. It is the ability to bounce back. Tayo po mga Pilipino ay kilala sa pagiging resilient o matatag na kahit anumang bigat ng problema o trahedya ang dumating ay nagagawa pa po nating tumawa o ngumiti. Marahil ito po ay nananalaytay na sa ating mga ugat, ang pagiging matatag. Lahat tayo nakakaranas ng tag-araw o tagtuyot sa buhay. Mga problema sa pamilya, financial struggles, o personal doubts. But God's word in Jeremiah 17:8 gives us a beautiful imagery of a resilient life. Isang puno na kahit may drought, hindi natutuyo. Kahit may krisis, patuloy na namumunga. Kung may isang karakter sa Biblia na nag-transform ng brokenness into resilience, walang iba nga kundi si Joseph. Alam natin ang kwento niya sa Genesis. Ibinenta ng sariling mga kapatid bilang alipin, nasira ang mga pangarap, napadpad sa ibang bansa, sa Egypt, pinaratangan ng kasalanang hindi niya ginawa, at ipinakulong sa loob ng maraming taon. Kung titignan mo ang buhay ni Joseph, puro tagtuyot at tag-araw. Broken family, betrayal, injustice. Sapat na dahilan para sumuko at maging bitter. Pero bakit nanatili siyang resilient? Ngayon po ay pag-uusapan natin ang tatlong bagay tungkol sa pagiging resilient sa buhay ni Joseph sa tulong po ng ating reference verse, Jeremiah 17:8. Una, resilient people deepen their roots or deep connection. Sabi po, part po ng ating verse, ang mga ugat ay patungo sa sapa. Nang magpunta si Joseph sa Egypt, nawala sa kanya ang lahat. Ang tatay niya, ang komportabling buhay, ang kanyang coat of many colors. Pero may isang bagay na hindi nawala sa kanya. Ang kanyang koneksyon sa Diyos. Paulit-ulit na sinasabi sa Genesis 39, the Lord was with Joseph. Napakasarap pong isipin na kahit anumang mangyari sa atin, ay lagi tayong ginagabayan at tinutulungan ng Diyos. Ang kailangan lang natin ay magkaroon ng malalim na relasyon at koneksyon sa ating Diyos. Kapag may krisis, saan tumatakbo ang ugat mo? Sa social media ba para mag-rant or magreklamo? Sa bisyo para makalimot? Resilient people don't rely on outward circumstances.
Binabaon nila ang ugat nila sa presensya at salita ng Diyos. Pangalawa, resilient people do not fear the heat. Fearless attitude. Sabi po sa verse po natin, hindi nito ikinatatakot kahit dumating ang tag-araw. Hindi mababalisa kahit magkaroon ng tagtuyot. Hindi pinanghinaan ng loob si Joseph nung nakulong siya. Sa halip na magmukmok, nagsilbi pa rin siya sa loob ng kulungan at pinamahalaan ang mga kapwa niya bilanggo. He rose above his situation. Sino po sa atin yung katulad ni Joseph na habang nasa gitna ng pagsubok ay patuloy pa rin naglilingkod? O baka tayo ay nakalungbok na lang sa isang sulok, umiiyak, at basta-basta na lang susuko. Ang tunay na anak at lingkod ng Diyos ay kayang lagpasan ng init ng mga pagsubok at babangon muli upang magpatuloy. Ang heat o ang tindi ng problema ay hindi para sunugin ka, kundi para patunayan kung gaano katatag ang pundasyon mo. Kay Kristo, may kapayapaan na lagpas sa pangunawa ng mundo. We don't fear the future because we know who holds it. Amen po ba? Pangatlo, resilient people remain fruitful. Purposeful living. Patuloy pa rin itong namumunga. Nang dumating ang 7 taon ng matinding tagtuyot or famine sa buong mundo, si Joseph ang ginamit ng Diyos para maging tagapagligtas ng marami. Kabilang ang pamilya na nagkanulo sa kanya. Ang kanyang huling pahayag sa kanyang mga kapatid sa Genesis 50 verse 20, ang rurok ng kanyang resilience. Ang layunin ninyo'y masama, ngunit yon ay pinalitang mabuti ng Diyos. Ang taong resilient, hindi lang basta nagsusurvive, kundi nagiging blessing pa rin sa iba. The testing you have experienced will be a testimony to others. God can turn your pain into a platform to help others. Huwag mong hayaan na pigilan ng sitwasyon mo ang pagiging mabunga mo para sa kaharian ng Diyos. Ang susi ng tunay na resilience ay una, deep roots. Dapat malalim ang ugat. Ang tunay na matatag na tao ay parang puno na may malalim na ugat na nakahilig sa tubig. Sa buhay natin, ang tubig na ito ay ang ating pananampalataya, pamilya at mga core values. Kapag malalim ang hugutan mo ng lakas, hindi ka basta-basta mabubuwal. No fear of the heat, walang takot sa init. Dumating man ang init o ang biglaang krisis at problema, hindi ka magpapanik. Alam mo, may sapat kang lakas mula sa Diyos para malagpasan ito. Green leaves in drought. Laging buhay ang pag-asa. Kahit may tuyot o panahon na tila walang magandang nangyayari sa paligid mo, nananatili kang positibo at may kapayapaan sa puso. Unstoppable growth. Tuloy ang pagbunga. Ang resilient na tao ay hindi humihinto sa paggawa ng mabuti at pag-abot sa pangarap, anuman ang sitwasyon. Okay. Mga kapatid, hindi natin mapipigilan ang pagdating ng tagtuyot o tag-araw sa buhay natin. Parating at parating ang mga bagyo. Pero ang tanong, saan nakatanim ang buhay mo ngayon? If you are rooted in your own strength, in your own money, or in other people, mabilis kang matutuyo kapag dumating ang matinding pagsubok. If you have plant your life by the living water kay Jesus, hindi ka lang makatatawid sa krisis, kundi lalabas ka pa rin nagwawagi at namumunga. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tulungan mo po kaming maging katulad ng puno sa Jeremiah 17:8. Sa gitna ng aming mga pinagdaraanan ngayon, itinatanim namin ang aming pananampalataya sa iyo.
Bigyan mo po kami ng resilience life na katulad ni Joseph, na hindi sumusuko, hindi nagiging bitter, at patuloy na nagtitiwala sa iyong mga plano. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa oras pong ito at sa aming napag-aralan. Nawa sa maiksing oras pong ito, Panginoon, ay patuloy ka pa po naming nakilala sa buhay po namin, at mas kailangan ka po namin, Panginoon, lalo na po sa panahon na meron kaming ngayon. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa patuloy niyong panonood at pakikinig dito po sa ating gawain. At patuloy po na humihingi kami ng suporta sa inyong patuloy na panonood at pakikinig sa ating pong mga online services ng ating pong iglesia. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Diyos.